Ako si Maria at ito ang aking kwento. Anong sabi mo? Anong back up? Ngayon ang shoot ko, kaya anong kalokohan to? Galit na singhal ni Sarina sa babaeng assistant niya. Miss Sarina, yun pong utos ng photographer. Wala na raw magaganap na shoot ngayon? Malakas na tinabig to ni Sarina kaya tatumba to at napaaray sa sakit. Na makita ni Sarina mga professional photographers na makakatrabaho niya ngayong araw, nilapitan niya to at tinanong. Halos 5 months na pinagandaan natin ang shoot na to. Bakit titigil tayo? Come on, let's start asa para makauwi na ako after nito. Pasensya na, Miss Sarina, pero nakahanap na sila ng new model para sa project na to. Mababa ang tonong sagot na isa sa photographer na kaharap niya. What do you mean? Bumaling si Sarina sa katabi nito para dito kumuha ng sagot, pero ganun din ang sagot na natanggap niya. Pasensya na, Miss Sarina, pero tama si Alvin. Di na ikaw ang model na kailangan para sa project na to. Naiwan si Sarina na hindi nakapagsalita sa pagkabigla. Na makabawi, galit na bumaling siya sa assistant niya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Maganda ka dahil may pupuntahan tayo. Takot na takot sumunod ng assistant kahit masakit ang katawan niya. Naiwan ang makeup artist niya at stylist. 5 buwan niyang hinintay ang project na to dahil malaking perang kontrata niya. Kaya nga na maglalakad na siya, inuna niya sa schedule ang project niya na to eh. Tapos ganito lang ang mangyayari. Kailangan niya ng sagot mula sa agency niya. Hindi nila to po pwedeng gawin sa kanya ng basta-basta. Nang makarating si Sarina sa gusali ng agency niya, pinuntahan niya agad sa office si Mrs. Manguera, ang may-ari ng agency. Na makita ng sekretary nito si Sarina, giniyan nito siya papasok. Dahil sa inis ni Sarina, hindi niya magawang batiin ng kaharap. Agad niya tong tinanong, Mrs. Manguera, bakit nag-back out ang mga photographers ko for my shoot on Sportswear magazine? They said to choose another model for this project. What's the meaning of that? Umayos ng upo si Mrs. Manguera. Kinuha na matanda ang isang folder na naroon at inabot kay Sarina. We're glad to work with you, Miss Sarina Anderson. Pero hanggang dito na lang ang trabaho at mga projects na kayang ibigay ng kumpanya namin sa inyo. Huwag kang mag-alala, handa kami magbayad sa iyo for breaching our contract. Nanlaki ang mata ni Sarina nang mabasa ang nilalaman ng folder na inabot ito sa kanya. Isa tong termination contract. Hindi lang yun. Maliit na halaga lang ibabayad ng kumpanya sa kanya kung pipirma siya ng termination contract. Nalukot sa kamay niya ang mga papeles. Galit na galit siyang tumingin sa CEO ng agency niya. Walang valid reason para tanggalin niyo ako. Anong kalokohan to at saka 5 million pesos? Are you kidding me? No, hindi ako pipirma sa kontratang to. Hindi ako papayag na i-terminate yung contract ko nang walang dahilan. Pagkatapos lukotin ni Sarina ang papel, binato niya ito sa sahig. Isa tong kalokohan. Mahinahon na nag-abot muli ng panibagong termination contract si Mrs. Manguera. Marami siyang kopya dahil kilala niya ang ugali ni Sarina, alam niya nang mangyayari ito. Sinabi ko nang di ako pipirma, hindi ba? Hindi niyo ako pwedeng tanggalin ng ganon-ganon na lang. Dahil kumalaban ka ng isang Crawford, sapat bang dahilan yon para pumirma ka sa kontratang to? Napipilan si Sarina, nagbukas sara ang labi niya sa gulat. Ano? Tamang narinig mo, Miss Sarina. Dahil kinalaban mo ang pamilya nila, kaya ito nangyayari sa career mo. Hindi ko alam anong kasalanan mo sa kanila, pero dahil sa ginawa mo, huwag ka nang umasa na makakaahon ka pa sa modeling career mo. Bakit kasi sa dinami-rami ng pamilya na po pwede mong kalabanin, napili mo sila? May awa na umiling-iling si Mrs. Manguera, sabay abot ng panibagong kontrata kay Sarina. Hindi, ayoko, hindi ako pipirma. Pinaghirapan niya marating lahat ng meron siya ngayon, tas mawawala to nang ganon-ganon lang sa kanya. Hindi siya papayag. Walang company kukuha sa'yo bilang endorser nila o modelo, kaya pirmahan mo man to o hindi, walang magbabago. Lulubog ang modeling career mo at madadami kami sa gusot na pinasok mo. At di ako papayag na mangyari yon. Kaya kung ako sa'yo, pumirma ka na dito. Naiiyak na tumingin si Sarina dito. This is too much. Bakit 5 million lang ang kaninang mabait na ekspresyon ni Mrs. Manguera ay umasik. Magpasalamat ka nga't binigyan pa kita ng 5 milyon sa kabila ng gulong ginawa mo sa kumpanya ko. Alam mo bang nag-atrasa na malaking kliyente ng agency dahil sa ginawa mo? Kumpara sa ginawa mong damage sa kumpanya ko, binigyan pa kita ng termination fee, kaya magpasalamat ka na lang. Sige na, pumirma ka na't huwag na nating patagalin ang usapang to dahil habang tumatagal ang oras na nasa kumpanya kita, lalo lamang tong lulubog. Asik na utos nito.
Nanginginig ang kamay, pumirma si Serena sa kontrata. Matapos niyang pumirma, pinalabas agad siya ng matanda sa office nito. Ang samang lalo ng loob niya dahil pakiramdam niya para siyang may sakit na nakakahawa kaya agad-agad siyang pinalayas. Pagkalabas niya ay sunod-sunod na nagring ang cellphone niya. Ang tumatawag sa kanya ay mga fashion show manager sa ibang bansa na kakilala niya. Ano? Muntik mabitawan ni Serena ang cellphone niya nang marinig niyang sinabi ng mga to. Lahat ng tumawag, iisa lang sinabi sa kanya. Wala na siyang trabaho na makukuha. Lahat nag-back out at walang natira. Maski extra niya sa mga commercials na wala. No! Binato ni Serena ang cellphone sa sobrang galit. Pinagkakaisan siya ng lahat at di niya ito matatanggap. Habang naglalakad palabas ng gusali, iyak siya ng iyak habang nagsisisigaw at nagwawala. Wala siyang pakialam kahit tingnan pa siya ng lahat. Tayong gusto niya lang mailabas ang galit at sama ng loob niya. 2 araw mula na huli silang magkita ni Jasmine pero nasira kaagad nito ang modeling career niya. Puwisit ng mga Crawford. Paano na tayo ngayon? Nawala ang ilang taon niyang pinaghirapan sa isang iglap lang. Samantala sa Jasmine sa kanyang swivel chair matapos i-finalize lahat ng papeles na ipapasa nila ng kanyang team bukas. Parang pagod na pagod siya lagi nitong mga nakaraan. Simula na maghiwalay sila ni Mike, ganito palagi ang nararamdaman niya. Para siyang pagod palagi at nanghihina. Kumunot ang noon niya na mapansin ang isang lunchbox na nasa dulo ng mesa niya. Nilagay siguro to ni Mrs. Pilar nang di niya napapansin kanina dahil busy siya sa mga papeles na binabasa niya. Samantala, na makita siya ni Mrs. Pilar na tapos na sa kanyang ginagawa, lumapit to sa kanya. Kinuhang lunchbox sa gilid at ipinatong sa tapat niya. Tapos ka na pala, Ma'am Jasmine, sa ginagawa mo. Ang mabuti pa, kumain ka na muna. Pasada alauna na pero di ka pa rin kumakain. Eto, may libreng pagkain binigay sa lahat kanina. Tinanggap ko na. Para sa'yo dahil healthy foods naman. Binuksan nito ang lunchbox. Kumunot ang noon na Jasmine habang nakatitig sa pagkain naman. Pamilyar sa kanya mga pagkain. Bumaga siya ng hangin habang umiiling. Paano niya makakalimutan ng lalaking yon kung palagi niya itong naiisip kahit sa maliit na bagay tulad nito? Ang mabuti pa'y burahin niya ng tuluyan sa sa isip niya. Di niya magawang kainin ang pagkain nasa harapan niya. Inabot na siya ng 20 minutes pero wala pa rin tong bawas. Iniisip niya si Mike, kamusta na kaya ito? Nahatid kaya ni Fernan ng maayos? Di niya kasi tinawagan si Fernan para alamin kung kamusta na si Mike. Ayaw niyang isipin ito na nag-aalala siya, ang mabuti pa, kumain na siya. Kung patuloy niya itong iisipin, lalo lang siyang hindi makakalimot. Sumubo siya ng pagkain, pero agad ding napatigil sa pagnguya ng malasahan ito. Kapareho ito ng luto ni Mike. Imbes mawala ng gana dahil walang lasang pagkain, naubos pa niya ito. Nang mapatingin kay Mrs. Pilar, napansin niya, hindi ito makapaniwalang nakatingin sa kanya. Siguro dahil naubos niyang walang lasang pagkain bigay nito. Nakangiti na lumapit ang matanda kay Jasmine. Mabutit na ubos mo, ma'am. Naku, tiyak matutuwa si sir. Ibig kong sabihin, matutuwa ang nagbigay dahil hindi nasayang? Di niya masyado narinig ang sabi ni Mrs. Pilar dahil busy siya sa pagtingin sa cellphone niya. Picture nila to ni Mike nung kasal nila. Pareho silang nakangiti at mukhang masaya. Kahit ang totoo siya lang ang masaya sa kasalang to. Dapat burahin niya na to dahil hiwalay na sila at mag-move on na siya pero di niya magawa. Tuwing sinusubukan niya, may pumipigil sa kanyang gawin ito. Ma'am Jasmine, ayos ka lang ba? Pukaw na tanong sa kanya ni Mrs. Pilar. Humawak siya sa pisngi na maramdamang may mainit na likidong umaagos dito. May luha na palang pisngi niya. Di niya namalayan tumulo na palang luha niya. I'm fine, Mrs. Pilar. Napuwing lang ako. Aniya sabay talikod sa matanda. Pero sino nga ba ang niloloko niya? Walang iba kundi sarili niya? Pagkatapos ng trabaho, diretso uwi sanang plano niya. Kaso minala siya at na-flat ang gulong ng kotse niya sa tapat mismo ng simbahan kung saan sila kinasal ni Mike. Ang malas naman. Sa dinami-rami ng lugar, dito pa na-flat ang kotse niya sa tapat ng simbahan. Bumaba siya ng kotse at tumawag sa talyer para ayusin ang sasakyan niya. Habang naghihintay na maayos to, nagpasya muna siya na maglakad-lakad. Nakakainip kasi kung maghihintay siya na maayos to. Tumingala siya sa malaking simbahan na nasa harapan niya. Bigla, nanariwa sa kanyang alaala noong ikasal sila ni Mike. She was happy that time at wala na ibang mahihiling pa. Lahat ng detalye handang tanda pa niya na para bang kahapon lang naganap lahat.
Lumakad siya hanggang sa makarating sa bungad ng simbahan. Ang dapat umalis siya dito dahil maaalala lamang niya si Mike at ang kanilang nakaraan pero hindi niya magawang umalis. Kahit ngayon gusto lamang niyang makita ito sa huling pagkakataon. She wants to see this place for the last time. Sa oras na ikasal na nga siya kay Jet at magparita ng ibang mga alaala, lahat ng alaalang meron sila ni Mike noon. Napasingap siya sa pagkabigla ng kanyang pagpihit paharap na sa harapan niya na ang lalaking nasa isip niya ngayon kumpara kahapon. Maayos at malinis ng itsura nito, gwapo pa rin at malakas ang dating at sa isang tingin pa lang nagagawa ng pakabugay ng dibdib niya. Jasmine? Mahinang tawag ni Mike sa pangalan niya. Puno ng lungkot ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Lungkot na alam niya, nasasalamin din dito ngayon sa kanya mga mata. Ayaw niyang makita ni Mike ang lungkot sa mata niya kaya iniwas niya naman ang tingin dito. Aalis na nga sana siya na magsalita ito. I regret everything that I've done to you, Jasmine. May pagsisisi sa mata nito habang nakatingin sa kanya. Simula na matauhan ako. Walang araw na hindi ko sinisi ang sarili ko. There is not a single day that I don't blame myself for everything. Pati sa pagkawala ng anak natin, araw-araw kong sinisisi ang sarili ko sa simbahan na to. Mike's eyes became red. Pigil nito ang pag-iyak. Tamang sinasabi ng iba, nasa huli nga ang pagsisisi. At marirealize mo yon kapag huli na ang lahat. Sana'y mapatawad niyo pa ang anak natin. I'm really sorry. Please forgive me. Lahat ng sinasabi ni Mike ay tumatago sa puso niya. Nararamdaman niya ang sakit na nakikita niya, totoong nagsisisi ito. Pero the damage had already been done. Masakit at mahirap ng magtiwala. Tumingin siya sa altar kung saan sila nangako na magsasama noon. Nung nag-I do siya sa pare, umiiyak pa siya sa sobrang saya niya noon. I love you, sabi ni Mike. Di niya mapigilan ang lumuha. Kinagat niya ang labi para pigilan ang pag-alpas ng hikbi sa labi niya. May tuwa siyang naramdaman na marinig ang sinabi nito, pero mas lamang ang kirot at ang sakit. Hindi kayang hilumin ng salitang mahal kita ang sugat sa puso ng isang tao kapag malalim ito. I fixed myself. Narealize ko kahapon lang na mali ang ginagawa ko. Narinig ko kasi ang pag-aalala mo at nakaramdam ako ng saya dahil alam kong nag-aalala ka para sa akin. Hindi ako nag-aalala sa'yo, no? Ayoko lang mamatay ka na malapit sa akin dahil makokonsensya lang ako. But at least you're scared. May lungkot man sa mga mata na gawang umiti kay Jasmine. At sapat na ang pag-aalala mo para lumaban ako at wag sumukong mahalin mo ulit. Magsisimula ako from scratch and I will do everything to make you fall in love with me again. Jasmine! Pareho silang napalingon ni Mike sa likuran niya. Nanigas ang katawan ni Jasmine na makilalang lalaki na kangiting lumalapit sa kanya. Jet, ikaw pala. Akala niya sa next 2 weeks pa ang balik nito, pero ba't narito na to ngayon? Nakangiting lumapit si Jet sa kanya at yumakap. Di niya magawang gumante ng yakap dahil alam niya nakatingin sa kanila si Mike. Ewan ba niya? Dapat naman wala siyang pakialam sa nararamdaman nito dahil walay na sila pero hindi niya gustong masaktan to. Nang bumitaw si Jet ng yakap sa kanya, sinapon nito ang kanyang mukha. Nanlaki ang mata niya ng unti-unti, lumapit ang mukha nito sa mukha niya para halikan siya. Oh no! Tili ng isip niya. Hinarang niya ang kamay sa labi niya. Ano kasi, nasa simbahan tayo, nakakahiya? Hinawakan niya ang kamay ni Jet at hinila palabas ang simbahan. Ang mabuti pa ay umalis na sila. Feeling niya kasi may hindi magandang mangyayari kapag tumagal pa sila dito. Ramdam niya ang matalim na tingin ni Mike sa kanila. Mali, kay Jet lang pala. Pero nagulat siya na may humawak sa braso niya bago pa sila makalayo. Si Mike. Pigil siya habang madilim ang mukha, nakatingin kay Jet. Oh, Mr. Anderson, ikaw pala. Nagtagis ang bagang ni Mike bago nagsalita. Nilalamo ng panibog ko ang kanyang dibdib. Lalo na kanina na makita niyang hawak ni Jasmine ang kamay nito. Sino to at bakit gano'n lang kung hawakan to ng ex-wife niya? Natatandaan niyang lalaking to, isa to sa mga doktor na nagtatrabaho sa ospital niya noon. Stop pretending that you didn't see me here, Mr. Fajardo. Tsaka bitawan mo si Jasmine. Sino ka ba, ha? Binitawan ni Jasmine ang kamay ni Jet at hinarap si Mike. Inalis din niya ang kamay nito sa braso niya. Gusto sana niyang sabihin na wala dapat tong pakialam, pero inunahan siya ni Jet. Tumikim si Jet bago nito formal na inlahad ang kamay kay Mike. Hindi mo ba ako natatandaan, Mr. Anderson?
I'm one of the doctors on your hospitals before. I'm not talking about the hospital. Ang tinatanong ko, sino ka sa buhay ng asawa ko? Natampal ni Jasmine ng noo. Nakalimutan na ba ni Mike na mag-ex na lang sila ngayon? Binawi ni Jet ang kamay na nakalakad. Natawa ito sa narinig. Pinigil magpakita ng inis kay Mike, lalo na't nasa harapan nila si Jasmine. Mukhang kailangan niya magpakilala para matauhan ang ex-husband ni Jasmine at para rin tigilan na nito ang babaeng pakakasalan niya. Para na din malaman nito kung sino nang mas may karapatan sa kanilang dalawa. I'm Dr. Jet Fajardo. I'm her fiancé and soon-to-be husband. Ikaw, sino ka ngayon sa buhay ng fiancé ko bukod sa ex-husband ka lamang niya? May anghang na tanong na Jet. Tumiim ang bagang ni Mike. Kung ganon, ito pala ang doktor na sinasabi ni Fernan na naging fiancé ni Jasmine sa Switzerland. Pinalibot ni Jet ang braso sa bewang ni Jasmine. Sinadya niya para ipakita kay Mike na siyang may karapatan kay Jasmine mula ngayon dahil siyang fiancé at malapit na silang ikasal. Gusto rin niya ipakita dito na wala itong magagawa para bawiin sa kanyang babaeng sinayang nito. Let us be clear, Mr. Anderson. Jasmine is my fiancé now and not your wife anymore. Kung may balak kang manggulo sa aming dalawa, ngayon pa lang, tumigil ka na. Wala akong balak pakawalan si Jasmine at sayangin siya katulad ng ginawa mo noon. Jet, tara na Jasmine. Naghihintay na sa atin ang mommy at daddy mo sa restaurant. Sabi pa ni Jet. Sinundo niya kanina si Jasmine sa opisina nito. May dinner kasi sila ngayon kasama ng pamilya nito. Pero tumawag ang mommy ni Jasmine sa kanya na hindi nito makontak ang anak at nagpresenta siya na sunduin to. Pero nakita niya na umalis ang kotse nito kaya naman sinundan niya to. Nakita niya tong nasiraan kaya tumawag siya agad na mag-aayos dito. Kaso lang na unang dumating ang tinawagan ni Jasmine kaya humingi siya ng pasensya sa tinawagan niya. Kaya nahuli siya sa pagsunod kay Jasmine dito. Naabutan na lang niya kasama na nito ni Mike. Hinapit na Jet na mahigpit ang bewang ni Jasmine. Ramdam niya na gusto na nitong pumalag, ngunit hindi siya pumayag. Gustong manapak ni Mike sa sobrang selos, pero pinigil niya ang kanyang sarili. Narito siya para humingi ng tawad sa mga kasalanan niya kay Jasmine at sa anak nila. Kung paiiralin niya ang galit at selos at sasapakin si Jet sa harap ng simbahan na ito, nakakahiya. Iniwas niyang tingin sa kamay ni Jet na nakapalibot sa bewang ni Jasmine. Hindi niya alam kung hanggang saan at hanggang kailan niya kayang pigilan ang sarili niya. Calm down, Mike. Huwag kang gagawa ng bagay ni ikagagalit ni Jasmine sa harapan niya. Paalala pa ng utak niya. Narinig na noon ni Mike ang balibalita na may isang doktor na nagtatrabaho sa ospital niya ang may gusto raw sa asawa niya. Sinawalang bahala niya to noon dahil akala niya chismis lamang yon, pero mukhang totoong chismis na yon at si Jet ang tinutukoy ng mga to. Halos mamuti ang kamao niya sa diin ng pagkakakuyom nito habang pinapanood niya ang pag-alis ni Jet at Jasmine. Ang sakit sa dibdib habang pinapanood niya na may nakahawak sa kamay ni Jasmine na iba. Di alam ni Michael ilang beses siyang napamura sa isip niya sa selos na nararamdaman niya. Naalala niya nung halikan siyang bigla ni Marian. Nakita niya si Jasmine kahit imbes itulak. Hinalikan niya to para masaktan si Jasmine. Ngayon alam niya kung anong pakiramdam na magselos ng sobra. Parang kinakain ng puso sa sakit habang nakatanaw sa dalawa hanggang sa tuloy na silang maglaho sa paningin niya. Ngayong dumating na ang karibal niya, sigurado siya, mas mahihirapan siya na makuha ang pagpapatawad ni Jasmine at may balik ang pagmamahal nito. Pero hindi siya susuko ng ganun na lamang. Kung nakaya ni Jasmine na maghintay na matagal para lang mahalin niya at nakaya magtiis ng matagal, ganun din ang gagawin niya. Hindi susuko hanggang mapatawad at mahalin siya nito. May karibal man siya sa puso nito. Pagdating sa tapat ng kanyang kotse, hinila ni Jasmine ang kamay sa kanya. Alam ni Jet, wala sa mood ngayon si Jasmine dahil nakabosangot to ng mukha. Mukhang di nagustuhan ang sinabi niya sa mic na yon. Pero totoo naman yung sinabi niya sa lalaking yon. Sinayang nito si Jasmine. Matagal na siyang may gusto kay Jasmine. Unang kita pa nga lamang niya dito. Noon, minahal niya na ito. Saksi siya kung paano to umiiyak sa gagong mic na yon. Ang di lang alam ni Jasmine, sa tuwing nakikita nitong umiiyak kapag naglalakad sa pasilyo ng ospital noon, parang dinudurog ang puso niya. Nung napadaan siya sa kwarto nito noon, narinig niya mismo sa magulang ni Jasmine na hiwalay na to at si Mike. At may balak pa itong dalhin sa ibang bansa, si Jasmine. Kaya naman sinunggaban niya ang chance para magustuhan siya ni Jasmine.
Mahal niya ito, kaya iniwan niya ang bansa at ang lola niya at pinili na magtrabaho sa Switzerland kung nasaan ito. Ang kaso, kahit anong gawin niya, napakahirap abutin ng isang Jasmine Crawford. Ginawa niyang lahat para mahalin to at magustuhan, pero hindi siya nito minahal. Hindi nagbago ang pakikitungo nito sa kanya, may alaala man ni Mike o wala. Mabuti na lang at nagustuhan siya ng mag-asawang Crawford, ang magulang nito. Nung magtapat siya sa mag-asawa na mahal niya si Jasmine, ang akala niya magagalit to, pero mali siya. Natuwa pa ang mag-asawa sa pinagtapat niya at ipinagkasundo siya kay Jasmine. Sobrang saya ng mga panahon yon dahil sa ayaw man o gusto ni Jasmine, wala tong magagawa kundi pakasalan siya. Paulit-ulit na napamara sa Jet sa isip niya. Dapat nun pa siya sumunod kay Jasmine para di na sana nakalapit pa dito si Mike. Eh di sana hindi bumalik ang alaala nito. Sa nakikita niya ngayon, mukhang mahal pa rin ito si Mike. Hindi siya papayag na makawala si Jasmine sa kanya. Ang tagal niyang hinintay na mapasa kanya to. Iniwan pa niyang lola niya na matagal para dito. Kaya't dapat lang magbungang lahat ng sakripisyo niya. Pagdating sa restaurant, bumaba siya para sana pagbuksan ng pinto sa Jasmine. Pero bumaba na to. Hindi man lang siya nito hinintay. Iniwan siya nito na parang wala itong kasama. Kaya naman hinabol niya to, tinawakan sa kamay. Hindi ka ba masayang makita ko, Jasmine? Hindi ako sinungaling, kaya hindi ang sagot ko. Tumikwas ang kiling ni Jasmine. Na makita ngumiti pa si Jet sa pangbabasag niya rito. Ano nakakatawa? You! Masungit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Umirap na lang si Jasmine kay Jet, saka hinilang kamay niya na hawak nito. Hinayaan lang niya kanina si Jet na hawakan ang kamay niya dahil alam niyang nakatingin si Mike. Pero wala na si Mike at wala nang dahilan para hawakan siya nito. Sungit? Bulong ni Jet habang nakasunod ng tingin kay Jasmine. Nauna na tong dumating sa mesa kung nasa na magulang nito na sina Ferlita at Jeremy. Di nagtagal dumating din si Fernan. Jasmine, we have to discuss about your wedding. Panimula agad na Jeremy pagkaupo pa lang na mag-fiancé. Nagtaka naman si Jasmine. Akala niya simpleng pagkain lang to sa labas dahil dumating na si Jet. Yun pala'y pag-uusapan tungkol sa kanilang kasal. Tumikim muna si Jeremy bago nagpatuloy. Alam niya, magugulat si Jasmine sa desisyon nila ng kanyang asawa. Total naman, bumalik ng alaala mo. Kaya nagdesisyon kaming ipakasal agad kayo ni Jet next month. Napatayo si Jasmine sa sinabi ng kanyang daddy. What? Pero dad naman, masyado naman yata kayo nagmamadali. Kaya ba bumalik ng mas maaga sa bansa si Jet dahil dito? Jasmine, sit down, saway ng mami niya. Hindi ba't sinabi mo sa amin na hindi ka tututol sa magiging desisyon namin? Me and your dad decided to set the date of your wedding. Di na mababali ang desisyon namin. Tsaka napag-usapan na namin to ni Jet. Pumayag siya na magpakasal kayo next month. Awang ang labi tumingin si Jasmine kay Jet. Patay mali siya na parang di naririnig o nakikita ang pagtutol niya. Noon pa man alam niya nang mahal talaga siya nito. Kaya nga atat na atat noon pang mapakasalan siya. Pero tumatanggi siya dahil may maidadahilan pa siya. Sinasabi niya na gusto pa niya ng konting panahon. Pero ngayon mukhang wala na siyang magagawa pa dahil nakaset na palang lahat. Pagkatapos ng dinner umalis siya agad. Pagkatapos niya magpaalam sa kanyang magulang. Hinabol naman siya ni Jet at tinawakan sa braso nang maabutan siya nito. Jasmine, mag-uusap tayo. Hinila ni Jet si Jasmine papasok ng kotse nito. Nabigla si Jasmine nung yakapin siya nito na mahigpit. At ang mas kinagulat niya, hinalikan siya nito sa labi. Ano ba, Jet? Bitiwan mo nga ako? Pinagahampas to ni Jasmine sa dibdib palayo sa kanya dahil pinipilit itong halikan siya sa leeg. Naninibago siya kay Jet ngayon. Di naman to ganoon nung nasa Switzerland pa sila. Hindi siya binabastos o pinipilit hawakan. I'm sorry. Nadala lang ako ng selos ko. Galit na sinuntok ni Jet ang manibela ng sasakyan niya bago namumula ang matang tumingin kay Jasmine. Nasasaktan siya dahil alam niya mahal pa ni Jasmine si Mike at wala siyang laban. Nakita niya paano magtinginan ang dalawa kanina sa simbahan. Siya ang fiancé subalit parang siya ang third wheel sa dalawa. Mahal na mahal kita, Jasmine. Alam ko na hindi mo ako mahal, pero hindi ibig sabihin nun papayag akong mabawi ka sa akin ng Mike na yon. Tsaka sinaktan ka niya, diba? Ba't parang di ka galit sa kanya? Di sumagot si Jasmine. Pinahid niyang labi gamit ang likod ng palad niya. Para alisin ang bakas ng halik nito sa kanya. Di niya makuhang magalit dito dahil alam niya nagsiselos lamang to. Pasensya ka na rin, Jet.
Hindi ko naisip yung nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong bala kumatras sa kasal natin. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Aalis na ako. Hindi mo na ako kailangan pang ihatid. Di nagpapigil si Jasmine. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa kondo ni Lisa at Marie. Doon muna siya para pagaanin ang dibdib niya dahil ang bigat talaga nito dahil sa biglaang desisyon ng mommy at daddy niya. Ipapakasal ka ng parents mo next month? Ang bilis naman. Gulat na reaksyon ni Lisa nang ikwento niya rito ang sama ng loob niya. Kasalukuyan silang naririto at umiinom ng wine. Hindi siya sanay mag-inom pero kailangan niya to ngayon. Bakit kasi? Hindi ka tumangging magpakasal kung ayaw mo naman. Hindi ganon kadali yon, Marie. Nangako na ako kina dad at mommy. Ayoko naman na ma-disappoint sila sa akin. Ang gusto kasi ni mommy mapunta ako sa tamang tao at kay Jet yon, sagot niya. Inihanda ni Mike ang mga pagkaing niluto niya para kay Jasmine at sa paralegal nito na si Mrs. Pilar. Nalaman niya kasi na hindi kumakain sa tamang oras si Jasmine kaya naghahatid siya ng pagkain para dito. Kakotsaba siya ni Mrs. Pilar na wag sasabihin kay Jasmine. Siya ang nagpapadala ng mga to kaya naman kinakain to ni Jasmine. Kapag nalaman kasi nito na siya ang nagluto ng pagkain, baka masayang lang at di nito kainin. Kahit man lang sa gantong bagay, napapakita niya pa rin na mahal niya si Jasmine kahit wala itong alam at maalagaan niyang kalusugan ito. Alam naman niyang di lang siya naapektuhan ng paghiwalay nila. Alam niya ito rin apektado. Napansin niya yon dahil madalas na itong nakita na wala sa sarili at tulala. Doc Mike, wala si Jasmine ngayon kasama niya si Doc Fajardo. Kaya masasayang lang di niya makakain yung pagkain dala mo. Impormang bungad ni Mrs. Pilar kay Mike nang makita to. Natawa ang matanda na makitang nalungkot to sa sinabi niya kaya tinapigilang sabihin kung nasa ng dalawa. Narinig ko kanina may date sila, Doc Mike. Pupunta yata ng Italian restaurant at saka narinig ko rin, Doc, na may plano silang pumunta sa bahay ng lola ni Doc Fajardo. Aalis si Jasmine, kasama ng lalaking yon? Nang sabihin kay Mike ni Mrs. Pilar kung nasa ng dalawa, agad niyang pinuntahan ang restaurant kung nasa ng mga to. Sa entrance pa lang nakita agad niya si Jasmine kasamang fiancé nito. Mukhang masaya ang dalawa at nakangiti pa kaya hindi niya maiwasan na makaramdam ng selos. Di naman ngumingiti sa ibang lalaki si Jasmine noon. Natatakot tuloy siya na baka mahulog ang loob ni Jasmine kay Jet. Pwedeng mangyari yon lalo na ngayon galit to sa kanya. Baka mabaling ang dating pagmamahal sa kanya ni Jasmine para sa lalaking to? No! Hindi siya papayag na mangyari yon. Hanggat di kasalang dalawa may chance pa siyang mabawi si Jasmine. Halata, nabigla si Jasmine na makita siya nakatayo sa gilid ng mesa nila. Mas nagulat to na makita ang rosas na nilapag niya sa gilid ng mesa nito. Wala siyang pakialam kung maging bastos man ang dating niya kay Jet. Wala siyang pake kung magalit man to sa kanya. Ang mabawi si Jasmine ang mahalaga para sa kanya at wala nang iba. Galit na tumayo si Jet. Tiningnan si Mike ng masama. Ano bang problema mo? Nakita mo nang magkasama kami, hindi ba? Nambabastos ka ba? Bakit? Natatakot ka ba? Nagahamong sabi ni Mike. Sa pagtingin-tingin kay Jasmine nung asawa ko pa siya, nambabastos ka din naman, di ba? Saka hindi pa kayo kasal kaya pwede ko pa siyang bawiin sa'yo. Huwag mong sabihin sa akin natatakot ka, Doc Fajardo. Ako? Matatakot? Ang yabang mo ha? Baka nakakalimutan mo, fiancé niya na ako ngayon. Tinaas ni Jasmine ang kamay nang susuntukin sana ni Jet si Mike. Kaya napangisi si Mike at nagmamalaki to, tumingin sa karibal. Kahit galit si Jasmine halata na ayaw nitong masaktan siya. Kumuyom ang kamao ni Jet. Jet, calm down, okay? Huwag mo nang patulan si Mike dahil nakakahiya kapag dito pa kayo nag-away. Kung gusto niyo dun kayo sa labas, sabi ni Jasmine. Matangkad lang si Mike ng konti at maskulado. Kung aawat siya sa dalawa, siguradong maiipit lamang siya. Kaya bahala silang mag-away sa labas. Tumayo si Jasmine, kinuha ang bag niya. Pero nang aalis siya, pinigilan siya ni Mike sa kamay. Nagustuhan mo pala, mabuti naman. Nakangiting sabi ni Mike kaya't kunot ang noon niya. Nang tingnan ni Jasmine ang kamay niya, nanlalaki ang mata niya. Unconsciously, dinampot niya pala ang bulaklak na bigay ni Mike sa kanya. Kusang gumalaw ang kamay niya para kunin to. Excuse me, hindi ko nagustuhan to, no? Dinampot ko lang to para isampal ko sa'yo. Aniya sabay sampal ng bulaklak sa dibdib nito. Nagmamadali siyang umalis para iwan ang dalawa. Narinig niya pa ang tawa ni Mike at pagtawag naman ni Jet sa kanya. Ang kulit ni Mike eh. Kailan ba to titigil sa paghahabol sa kanya? Kahit sana lang siya magpunta, bigla na lang tong sumusulpot na parang kabuti.
Dahil kasama niya si Jet na dumating dito sa resto, wala siyang dalawang kotse kaya naman pumara siya ng taxi. Nanlaki pa ang mata niya nang biglang may sumakay sa tabi niya bago pa makaalis ang taxi. Sumakay si Mike, todong ngiti pa na para nagmamalaking nasundan siya nito. Ano ba? Bumaba ka nga? Manong sandali, bababa mo ng lalaking to? Walang bababa, Manong. Asawa ko naman ang babaeng to eh. Pirining kita ni Jasmine ng mata si Mike na tumatawa pa habang nagtaas baba ang kilay sa kanya. Feeling niya inaasar siya nito. Lumayo siya dito pero umusod to papalapit sa kanya. Inawakan nito ang kamay niya kaya naman malakas niya itong sinampas. Pero nahuli nito ang kamay niya, tinawakan kaya naman hinihila niya ito. Ang kulit naman ito. Nang mapatingin siya sa driver ng taxi, nakita niya na pinagtatawanan sila nito. Ano ba, Mike? Huwag kang isip bata, nakakahiya ka eh. Siya na lang napagod kakahila ng kamay niya kaya tumigil siya. Naramdaman niyang humigpit ang hawak ito sa kanya. Ewan ba niya? Imbes na magalit siya at sampalin ito, hindi niya naman kaya na magawa. Siguro dahil aaminin niya na miss niya si Mike. I've missed holding your hand like this. Mababa ang tono, nasabi ni Mike habang mahinang pinipisil ng mahina ang kamay ni Jasmine. Mabuti na lamang at naabot nito sa taxi bago pa to makaalis. Sulit ang panggugulo niya sa date ng dalawa dahil nahawakan niya ang kamay nito. Exaggerated man ang dating pero ang selos niya at takot itong nakarain na pawi nang mahawakan niya ang kamay ni Jasmine. Ganito pala kapag nagmahal. At mahal na mahal mong isang tao, nagagamot ang sakit na hindi kayang idaan sa gamot? Hindi mo dapat hinahawakan ng kamay ko, Mike. Baka nakakalimutan mo. Ikakasal na ako sa iba. Mali ang ginagawa mo, hiwalay na tayo, kaya magkaroon na tayo ng kani-kaniyang buhay. Masanay ka na dapat na wala ako. Tumingin siya sa kamay nila ni Mike na magkahawak. May lakad sila ngayon ni Jet para bisitahin ng lola nito. Pero parang ayaw niyang umalis dahil mas gusto niya na ganito lang sila ni Mike. Galit dapat siya pero bakit ganito? Ang galit sa puso niya nalulusaw na. Alam kasi niya na talagang mahal na siya ni Mike at nagsisisi to. Natatakot lamang siyang magtiwala dito dahil baka masaktan lamang siyang muli. Jasmine, hindi ako susuko kasi alam kong mahal mo ko. Tsaka walang hirap ng paghahabol ko sa iyo ngayon kumpara sa effort na ginawa mo nun para sa akin. Mahal kita at di kita susukuan. Ipapakita kong di lang ikaw ang kaya mag-effort para sa ating dalawa. Lalambot din ang puso mo sa akin dahil alam kong mahal mo pa ako. Bahala ka sa buhay mo. Basta ngayon pa lang sinasabi ko nang wala kang pag-asa sa akin, no? Nang makarating sa tapat ng gate ng Crawford Mansion, bumaba siya kaagad. Akala niya aalis na si Mike pero paglingon niya nakabuntot pa rin to sa kanya. Ay, ano bang problema ng lalaking to? Huwag mong sabihin sa akin na balak mo kung sundan hanggang loob. Pwede ba? Kumikinang pa ang matang tanong nito. Hindi, umuwi ka na. Aniya bago to iniwan. Minsan talaga may pagkaisip bata si Mike, nakakainis. Di siya nakakain kanina dahil dumating si Mike, kaya naman nagpaluto siya ng pagkain kay Manang. Alauna na kaya kumukulo na talaga ang tiyan niya. Maaga siyang umuwi ngayon dahil tapos na nila ang team nila ang lahat ng kailangan gawin. Sinadya niya talagang madaliin lahat ng trabaho niya dahil may lakad sila ni Jet. Pero dahil kay Mike mukhang atrasado ang lakad nila. Pagdating sa kwarto niya naligo na siya at nagbihis. Pagkatapos magbihis lumabas na siya ng kwarto at bumalik sa baba. Ma'am Jasmine, luto na ang mga pagkaing pinaluto mo? Imporma kay Jasmine na isang kasambahay. Narito siya ngayon sa sala, nagbabasa ng novel habang hinihintay matapos si Manang sa pagluluto. Halos 30 minutes din to bago yun natapos. Napahinto siya sa pagpunta sa sala nang maalala niya si Mike. Tumayo siya at lumabas ng main door. Sobrang tirik ang araw. Umuwi na kaya yun? Hindi naman siguro magsistay yun sa labas, lalo na kung ganito kainit, hindi ba? Pinigil niya ang ulo niya. Bakit ba iniisip niya si Mike? Sigurado naman siyang wala na yun sa labas. Lumakad na siya papunta sa dining room nila, pero napahinto na naman siya. At dahil mukhang di titigil ang isip niya kakaisip kay Mike, tinawagan niya yung mga guard sa labas. Hello, pwede bang i-check niyo kung may tao sa labas ng gate? Sige po, ma'am. Di nagtagal, nagtali ulit ang guard. Meron si Sir Mike ho, ma'am. Natampal niya ang noo. Papasukin niyo, utos niya. My God, ang init-init sa labas, hindi pa rin to umalis. Gusto yata nitong matustas sa init ng araw.
Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Fernan para kumuha ng isang t-shirt nito. Kumuha rin siya ng towel sa kwarto niya. Magkapareho si Fernan at Mike ng bulto ng katawan, kaya alam niya kakasya kay Mike ang t-shirt ng kapatid niya. Pagkababa, naabutan niya si Mike sa sala, nakatayo. Ayaw nitong umupo dahil pawis na pawis ito. Sira ka ba? Bakit di ka pa umuwi? At talagang nagbirad ka pa sa araw? Tingnan mo, pawis na pawis ka na. Habang pinupunasan niya to ng pawis, pinapagalitan niya to. Pati ang likod niya ay basang-basa ng pawis. Nag-aalala tuloy siya na baka magkasakit ito. Iba na kasi ang sikat ngayon ng araw dito sa syudad. Masakit sa balat, hindi katulad noon. Habang pinapanood ni Mike si Jasmine, abala sa pagpupunas ng pawis niya sa leeg, di niya napigilang mapangiti. Asawang-asawang dating nito habang pinapagalitan siya. Sulit ang paghihintay niya sa labas dahil hindi siya nito natiis. Mahal pa rin talaga siya ni Jasmine at kitang-kita niya yon. Napahinto si Jasmine sa ginagawa nang pagtingalay nakatingin sa kanya si Mike nang nakangiti. Natauhan naman siya. Binaton niya sa mukha nitong tuwali at t-shirt na kinuha niya sa kwarto ni Fernan. Ayan, magbihis ka. Baka mamay magkasakit ka pa, edi konsensyahin pa kita. Pinigilan ni Mike ang matawa ng may tunog dahil baka mainis lalo si Jasmine sa kanya. Kakain ako, total nandito ka naman, kumain ka na rin. Pagkatapos dumayas ka na ha, ayokong maabutan ka pa ni na mommy at daddy dito sa bahay. Buti na lang wala ang parents niya ngayon, kung hindi, pareho silang malilintikan. Yes, boss. Nakasaludo pang sabi ni Mike kaya naman napairap si Jasmine. Pagdating sa dining area, si Jasmine mismo naghanda ng plato ni Mike. Sanay kasi siya nag-aasikaso dito noon na mag-asawa pa sila nito. Personal niyang inaasikaso noon si Mike. Tumigil lamang siya nang dumating ang kapatid nito. Napailing-iling naman si Manang habang nakatingin sa dalawa. Kaya pala nagpaluto ang amo niya ng gulay. Nariyan sa labas ang dati nitong asawa. Isip-isip nito. Ang daming nakain ni Mike. Ngayon lang siya ulit ginunahan kumain dahil kasabay niya si Jasmine. Nang mapansin naman ni Jasmine na magkanang kumakain si Mike, natuwa ito. Inaamin niya nag-aalala talaga siya dito dahil malaki agad ang ipinayat nito. Mukhang pinapabayaan nito ang sarili nitong mga nakaraan. Kahit ang ninang Marvin niya, ganito din ang sinabi sa kanya. Napapabayaan ng araw ni Mike ang kalusugan nito. Nang makita niyang tapos ito sa pagkain, tinaboy niya kaagad ito. Pwede ka nang umalis at pwede ba? Huwag mo na akong sundan. Ayoko nga. Magiging anino mo ko kahit saan. Sagot ni Mike nang nakangiti pa. Salamat nga pala sa pagkain, nabusog ako. Pero mas masarap ang luto mo. Aba, loko tong si Sir Mike ah. Nadamay pang luto ko para magpalakas kay Ma'am Jasmine. Isip-isip ni Manang nang marinig ang sinabi nito. Ngaling-ngaling iba to ni Jasmine ng hawak na kutsara kay Mike. Makulit talaga to. Mukhang wala talaga tong balak tigilan siya. Magpasalamat talaga to dahil hindi niya to matitiis. Pero dapat nga tiniis na lang niya para di na lumaki ang ulo nito. Nang mapansin ni Mike ang masamang tingin ni Jasmine, tinikom niya ang labi niya. Baka mapikon to at magalit pa. Pero kahit lalaki siya, hindi niya maiwasang kiligin. Ang sarap talagang magmahal ni Jasmine kahit galit. Isip-isip niya nang may ngiti sa labi. Katulad nga ng sinabi ni Lance, hindi siya tinigilan nito. Wala tong ginawa kundi sumulpot kahit saan man siya magpunta. Nakita niya si Lance at Mrs. Pilar na magkausap. Agad siya nagtago sa gilid ng pader upang di siya makita ng mga to. Kinain ba niya pinadala ko kahapon, Mrs. Pilar? Aba oho, Dok. Naubos nga ni Ma'am Jasmine kahit di naman masarap. Natutop na matanda ang bibig ng madulas ang kanyang dila. Natawa naman si Lance sa sinabi nito. Pasensya na, Doc, ha? Di na talaga ako magaling magsinungaling ngayong matanda na ako eh. Tumatawang sabi pa nito. Napakamat naman si Lance sa kilay. Aminadong lalaki sa sinabi ng matanda kaya napatango-tango ito. Thank you for helping me to give this food for Jasmine, Mrs. Pilar. I really appreciate it. Pasasalamat pa nito sa matanda. Kay Lance pala galing ang lunchbox na binibigay ni Mrs. Pilar sa kanya. Kaya pala pamilyar ang lasa. Sigurado siya na si Lance ang nagluto nito. Pero imbes magalit, napangiti siya. Akala niya sumusupot lang to sa harapan niya para magpakita. Pero inaalala rin pala siya nito kahit di niya nakikita. Ang laki talaga ng pinagbago ni Lance. Ang layo na nito sa Lance na asawa niya noon. Nagpanggap si Jasmine na walang nakita. Pagdating sa loob ng kanyang office, binuksan niya ang lunchbox. Nagulat siya dahil hindi na puro gulay ang laman nito. May adobong baboy na at pritong manok. Ang laman ng isang food container, puro mga prutas.
Di niya namalayan nakatitig lang siya sa pagkain nasa harapan niya, partikular sa duhat na paborito niya. Kinikilig ka naman, Jasmine. Pinilig niyang ulo nang marinig ang maliit na tinig sa isip na tinutudyo siya. Humawak siya sa pisngi na mapansin niyang nagiinit to. My God! Kinilig siya. Kainis naman, di dapat niya tumaramdaman dahil ikakasal na siya sa iba eh. Jasmine, hindi mo sana kami saway ng daddy mo sa gusto namin para sa'yo. Pakasalan mo si Jet. Ito lang ang hiling ng daddy mo sa'yo. Huwag mo sana kaming biguin. Naalala niya na ito ang katagang sinabi ng mommy niya bago siya umalis noon sa dinner nila. Galing na rin sila sa lola ni Jet sa probinsya kahapon para pag-usapan ang kasal nila. Wala na kasing magulang si Jet. Tanging lolo na lang nito ang pamilyang meron. Kung tutuusin nga, swerte na siya sa fiancé niya. Di man to mayaman pero naging doktor ito dahil matalino at masikap. Kaya nagustuhan to ng kanyang magulang. Pero wala talaga siyang makapa na pagkagusto kay Jet. Oras na ng uwian. Habang naglalakad papunta sa parking lot, panay ang lingon niya sa paligid. Sanay siya na biglang susulpot si Lance para kulitin siya, pero nakapagtatakang wala to dito ngayon. Nasinghap si Jasmine sa gulat nang bigla may lalaking sumulpot sa kanyang harapan. Hindi niya to kilala. Ngayon lang niya to nakita pero kung makatingin sa kanya, parang kilala siya nito dahil pangiti-ngiti pa to sa kanya. Dahil matanda na to, magalang siyang nakiusap. Nakasandal kasi to sa pintuan ng kotse niya. Excuse me, Manong, makikiraan sana ako. Pinakatitigan ng matanda si Jasmine habang nakangisi. Ito ang tiyuhin ni Sarina. Inutusan siya ng kanyang pamangkin para manmaran ang kilos nito. May plano si Sarina, subalit kung pumalpak ito, may second option tong papagawa sa kanya. May pagkamanghang tinitigan nito si Jasmine. Napakaganda naman pala ng babae sa personal. Tinalo pa ang kanyang pamangkin. Balita niya mayaman to. Napangisi ang lalaki ng liham. Ano kaya? Kung magbigay siya ng impormasyon kapalit na malaking halaga, siguradong tiba-tiba siya. Natauhan ng matanda ang bigla. Di niya pwedeng kalabanin si Sarina dahil siguradong mag-uutos to sa ibang patayin siya. Kilala niya ang kanyang pamangkin. Baliw ito at walang puso. Pasensya ka na, ma'am, sumakit ang likod ko, kaya ako sumandal dito. Sige ho, aalis na ako. Sinanda ni Jasmine ang matandang lalaki na paika-ika pang umalis. Alam niya na nagsisinungaling to. Sino kayang matandang yon? Nakauwi na siya ng bahay pero hindi na nagpakita si Lance. Baka busy pa to at natauhan na. Nakadama siya ng lungkot na maisip yon. Dapat nga matuwa siya sakali mang totoong iniisip niya, pero di magawang magsinungaling ng puso niya. Gusto kong makita si Lance. Patapos maligo, nagsuot lang siya ng malipis na red nighties. Nang tumunog ang cellphone niya, sinagot niya ang tawag. Hello po, Ninang Marvin. Jasmine, si Lance. Nasa ospital siya ngayon. Papunta na po ako dyan, Ninang. Sa sobrang pag-aalala, lumabas agad siya ng kwarto. Nasalubong pa niya si Manang. Mukhang oras ng dinner kaya tatawagin siya nito. Manang, mamaya na ako magdi-dinner pag uwi. May pupuntahan lang ako sa ospital. Napangawi siya nang biglang humatak sa braso niya, kaya napaharap siya sa humatak sa kanya. Si Jet, madilim ang mukha habang nakatingin sa kanya. Halatang galit ito. Nalaman kong nangyari kay Lance. Siya bang dahilan kaya ka nagmamadaling umalis? Tanong ni Jet. Nalaman niya ang nangyari kay Lance sa isang kakilala niyang doktor, kaninang tanghali lang, kaya't may hinala siya kung saan pupunta ngayon si Jasmine. Bitiwan mo ako, Jet. Mariing utos si Jasmine. No, Jasmine. Ngayon palang kailangan mo ng matauhan, ikakasal ka na sa iba. At sa akin yon, Jasmine. Nangako ka sa mommy mo na pakakasalan mo ko. At bukakalimutan yon? Di na malaya ni Jasmine, umiiyak na pala siya. Alam naman niya yon eh. Ang kaso, masisisi ba niya kung di pala niya kaya? I'm so sorry, Jet, pero hindi ko pala kayang sundin si mommy. Jasmine, nasasaktang sambit ni Jet. Dahan-dahan binitawan ito ang braso ni Jasmine. Pinahin ni Jasmine ang luha niya sa pisngi. Nakokonsensya siya pero kailangan niya itong sabihin kay Jet. Kung di niya to gagawin ngayon, baka pareho lang masira ang buhay nila. Nasira ng buhay ko noon dahil pinilit kong pakasalan ako ni Lance kahit hindi naman niya ako mahal. Kapag pinilit natin to, Jet, pareho lang tayong masasaktan. Kaya maaga pa lang itigil na rin natin to. Pareho lang nating niloloko mga sarili natin. Nasasaktan na umiling sa Jet. Wala akong pakialam, masaktan man ako, Jasmine. Paano natin malalaman kung di natin susubukan? Believe me, matututunan mo rin akong mahalin kapag kinasal na tayo. Tumingin siya kay Jet habang patuloy na umiiyak.
Naawa siya dito pero sa mga sandaling to, mas namang ang pag-aalala niya kay Lance ngayon. Hindi ko kayang ihinto ang pagmamahal ko sa kanya, Jed. Akala ko'y kaya ko pero hindi pala. Sorry pero kailangan ko nang umalis. Jasmine, hindi pa tayo tapos mag-uusap. Narinig niyang pagtawag sa kanya ni Jed pero hindi niya to nilingon. Saka na lang niya iisipin ang galit ng mommy at daddy niya. Sa ngayon, si Lance munang uunahin niya. Pagkasakay niya ng kotse, pinasibad niya agad to paalis. Habang nasa biyahe siya at pabig nagdarasal siya na sana'y maayos na at tigtas si Lance. Pagdating ni Jasmine sa ospital, agad niyang inalam kung saan ang kwarto ni Lance. Nang malaman niya kung saan ang kwarto nito, halos tumakbo siya para lang makarating dito. Napansin niya na lahat ng kanyang madaraanan napapatingin sa kanya, lalo na ang mga lalaki. Alam niya na dahil ito sa suot niyang roba, di na siya nakapagbihis dahil sa sobrang pag-aalala kay Lance. Binuksan niya ang pintuan ng okupadong kwarto ni Lance nang makarating siya dito. Nahanginig pa ang tuhod at kamay niya sa nerbiyos. Lance! Lumapit siya agad dito, inawakan ang kamay nito. Napayak agad siya dahil wala itong malay. Ninang, ano nangyari sa kanya? Bakit wala siyang malay? Ano ba ang nangyari sa kanya? Akala niya kaya niyang tikisin ang sarili na hindi na mag-alala dito pero hindi pala. Hanggang ngayon talaga si Lance lang ang may kaya na ilabas lahat ng emosyon niya. At ngayon nga halos di siya makahinga kakaiyak dahil nakita niyang may malaki itong benda sa kanyang tiyan. Mukhang may malaki itong sugat. Niyakag ni Marvin si Jasmine na maupo sa upuan na naroon. Pinakalma niya muna to dahil wala itong tigil sa pag-iyak. Kahit siya'y napaluhan na rin sa sinapit ng kanyang anak. Nang ikwento kay Jasmine ng ninang niya, ang sinapit ni Lance ay iyak siya ng iyak sa pag-aalala. Nasaksak daw to malapit sa law firm kung saan siya nagtatrabaho. Kaya pala to hindi nagpakita sa kanya ngayon dahil may nangyari na palang masama dito. Nang tumingin sa Jasmine, lumabas siya ng silid. Palakad-lakad siya habang hinihintay sagutin ng daddy niya ang tawag niya. Hindi niya pinansin ang napapantasi ko ang tingin ng mga taong dumaraan sa kanya. Hello, Dad. Princess, umiiyak ka ba? Nag-aaralang tanong ng daddy niya. Umiiyak na suminghot siya. Alam niya magagalit to sa gusto niya pero gusto niyang managot ang gumawa nito kay Lance. Dad, tulungan niyo po akong alamin kung sinong nanakit kay Lance. Please, Dad. Pakiusap niya. Sinabi niya nga rito ang nangyari kay Lance. Ang akala niya ay magagalit to pero nagkamali siya. Kaya naman lalo pa siyang naging emosyonal. Daddy, thank you po. Bumuntong hininga si Jeremy at may ngiti, tumugon sa anak. Hindi na iba sa pamilya natin si Lance. Kaya tanda kaming tumulong ng mommy mo, Princess. Kaya tumahan ka na dahil ako nang bahala na hanapin ang taong nanakit kay Lance. Daddy, thank you talaga. Sagot ni Jasmine sa ama matapos putulin ang tawag nila. Pagpasok niya sa kwarto ni Lance, wala rin tong malay. Katatapos lang ng operasyon nito at baka bukas pa to magising dahil sa sedative na tinurok dito ayon sa ninang niya. Ninang, ayos ka lang ba? Tanong niya na mapansing dito mapakali matapos basahin ang message na natanggap sa cellphone. Jasmine, pwede bang ikaw muna bahala kay Lance? Babalik din ako agad. Tumango si Jasmine sa kanyang ninang. Sige po, Ninang, huwag kang mag-alala. Nandito naman talaga ako para alagaan siya. Sige po, umalis na kayo. Mag-iingat ka po, Ninang. Aniya sabay beso dito bago to umalis. Pagkaalis ng ninang niya, hinawakan niya ang kamay ni Lance. Huwag kang mag-alala dahil magbabayad ang gumawa sa nito, Lance. Sisiguraduhin ko yon. Binalik ni Fernan ang baril sa kanyang bewang matapos barilin sa paang lalaki na nasa kanyang harapan. Muli niya tong sinipa sa tiyan ng paulit-ulit hanggang sa magsawa siya. Sumuka na to ng dugo subalit wala siyang balak tigilan to. Ito ang taong sumaksa kay Lance. Oo, hawak na nito to ngayon. Nakaigato sa lupa habang duguan at wala ng malay. Narito siya ngayon sa hideout niya kung saan dinadala niya ang mga taong pinaparusahan niya. Dito niya dinadala ang mga walang kwentang taong kagaya nito. Nakangisi, dinaraan ni Fernan ang walang malay na lalaki. Magsasalita ka rin pala, pinatagal mo pa. Aniya sabay sipa ng malakas sa mukha nito. Naglabas siya ng isang pakete na sigarilyo at nagkuha ng isa. Pagkatapos ng sandihan, humithit ang binata at bumuga ng usok. Akala ng lahat malupit na ang kanyang ama, subalit mali sila. Sir Fernan, anong gagawin namin sa kanya? Pahirapan niyo hanggang mamatay. Utos ni Fernan na may ngisi sa labi.
Kinuha ng binata ang cellphone nang tumunog ito. Tumatawag ang daddy niya. Hello, Dad. Fernan, tumulong ka sa mga inupahan kong tao para alamin kung sino nanakit kay Lance. Ito ang hiling ng kapatid mo kaya't gusto ko gawin mo kaagad to. Umiiyak siya nang tumawag. Alam mong ayokong umiiyak ang kapatid mo. Tumingin si Fernan sa lalaking nasa kanyang harapan. Ngumisi bago sumagot sa ama. Don't worry, Dad. Ako nang bahala sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumaling siya sa mga tauhan. Hintayin niyo munang magising siya bago muling pahirapan? Yes, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga to. Bago nasaksak si Lance, tumawag to sa kanya noong nakarang araw pa. Sinabing may 3 lalaking sumusunod sa kapatid niya. Magkakahiwalay to kung bantayan ng kapatid niya pero tiyak si Lance magkakasama ang 3. Kaya naman pinasondan nila. Sinadyang pakawala ng 2 para malaman kung tama bang hinala nila ni Lance. Pero nakatunog ang isa kaya't hinabol to ni Lance. Ang di nila inaasahan hindi lang pala 3 ang nagbabantay sa kapatid niya kundi 4. Sinaksak nito si Lance para makatakas ang kasama, ngunit itong nahuli ng mga tauhan niya. Hinablot ni Lance ang buhok ng lalaki na wala pa ring malay, putok ang kila at bibig, puro pasa sa natamong suntok at sipa mula sa kanya. Magbabayad ka, kasama na nag-utos sa inyo? Ang malas mo lang dahil mauuna ka magbayad sa nag-utos sa'yo. Nagngangalit ang ngipin na sabi ni Fernan. Nang bitiwan ni Fernan ang lalaki, agad kumilos ang kanyang mga tauhan. Kinaladkad ang lalaki at dinala sa torture room nila kung saan pinarurusahan lahat ng tao na nakakabangga ng boss nila. Akala ng lahat malupit si Jeremy Crawford at walang awa. Ang di alam ng lahat mas malupit si Fernan. Kaya nitong pumatay ng kahit sino. Kahit babae pa basta't may atraso dito. Kanina pa si Jasmine palakad-lakad sa silid kung saan nakakonfine si Lance. Hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ang ninang Marvin niya kaya nag-aalala na siya. Tapos hindi pa niya ito makontakt kaya lalo siyang nag-alala. Kilala niya ang ninang niya, hindi ito nagbabali ng salita. At di nito ugaling hindi tumawag kung di magkakaroon ng emergency. Umupo siya sa tabi ni Lance, hinawakan ang kamay nito. Lance, please, gumising ka na. Sige ka, hindi kita babalikan kapag di ka bumangon dyan. Pinisil niya ang kamay nito. At gano'n na lang ang panlalaki na mata niya nang gumanti ng pisil ito. Lance? Nagmamadali siyang tumayo para pindutin ang red button na nagsisilbing emergency button. Napahinto si Jasmine nang pigilan siya ni Lance sa kamay. Jasmine, sandali. Totoo bang sinabi mo kanina? Babalikan mo na ako? Ngaling-ngaling batukan to ni Jasmine. Nasasaktan ka na, tas yun pang iniisip mo pang sinabi ko? Umisi ang loko sa kanya kaya napailing na lamang siya. Just answer me, Jasmine. Maniwala kang mas mabilis akong gagaling kapag sinabi mong oo? Hirit ni Lance sa kabila ng sakit. Nahanginig ang labi, lumapit sa kanya si Jasmine. Maya-maya pa'y umiiyak na to at hinahampas siya sa braso. Puisit ka? Alam mo bang sobra ako nag-aalala sa'yo tas ikaw, nagagawa mo pang umiti dyan? Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Lance, di niya mapigil na hilahin si Jasmine at yakapin. Parang gusto niyang magpasalamat na nasaksak siya dahil nakita niyang nag-aalala to sa kanya. Sige ka, di na kita babalikan kapag di ka pa bumangon dyan. Sumilay ang ngiti sa labi niya na maalala ang sinabi nito kanina. Kailangan nang palang masaksak siya bago to marinig sa labi ng babaeng mahal niya. Hinampas to ni Jasmine sa dibdib. Kakainis ka? Bakit mo hinayaang masaksak ka? Paano kung namatay ka, ha? Eh di hindi ka na makakabayad ng kasalanan mo sa akin habang buhay. Hindi mo na rin ako makikita, nakakainis ka talaga. Lance Anderson. Patuloy sa pag-atungal ng iyak sa Jasmine. Para siyang batang umiiyak sa harap ni Lance pero wala siyang pakialam. Kusang tumutulo ang luha niya sa tuwa dahil gising na to at ligtas. Lahat ng pangamba sa dibdib niya ay tuluyang nawala. Nanlaki ang mata ni Jasmine na makita ang pagdami ng pula sa bandang nasa tiyan ni Lance. Nagdurugo ang sugat nito. Nataranta siya na marinig nitong umungol. Ang kulit kasi. Niyakap pa siya at kinalong. Ayan tuloy nagdurugo ng sugat. Di nagtagal dumating ang maraming doktor at nurses. Yumuko ang mga to sa harap ni Lance at Jasmine bilang pagbati. Habang sinusuri ng mga to si Lance kapansin-pansin ang pagtulo ng kanilang pawis. Natatakot magkamali sa pagsuri ng kanilang CEO. Tinaas ni Lance ang kamay nang aalisin sana ng isang babaeng nurse ang benda nito sa katawan. Nakakaunawa namang bumitaw ang babae dito at lumayo.
Tumikwas ang kilay ni Jasmine nang umalis sa mga doktor at nurses nang walang paliwanag. Is that it? Paano natin malalaman ang kondisyon mo kung wala silang sasabihin? Hahaburin niya sana ang mga to para magtanong nang tawagin siya ni Lance. Nakakalimutan mo yata, doktor ang asawa mo. I know my condition, Jasmine. Tsaka para saan ba't nariyan ka? Ang sakit ng sugat ko. Ungol ni Lance ng malakas. Kailangan ko na mag-aalaga sa akin para bumilis lalong paggaling ko. Dagdag pa nito. Dahan-dahan siyang umalis sa tabi ni Lance nang makatulog to. Para nakayakap to sa kanya at ayaw bumitaw. Mabutit malaki ang kama kaya't kasya silang dalawa. Tiningnan niya ang tiyan nito, alam niya, sobra tong nasasaktan kaya't nagpatawag tong muli ng doktor para magpaturok ng anesthesia. Base sa pagdurugo ng sugat nito kahit tinahina, mukhang malaki ang natamo. Inaplos niya ang noo nito bago halikan. Lumabas siya ng silid at tinawagan ng ninang niya. Nakailang tawag siya subalit hindi pa rin to makontakt. Lalo tuloy siyang nag-aalala. Tumawag din siya sa kanila para magpahatid ng mga kailangan niya. Ayaw niyang umalis para iwan si Lance. Nang humarap siya sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Sarina na nagmamadali. Nang papasok na sana to sa silid ni Lance, sinarangan niya ito. Tumabi ka. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Marian. Hindi itong lugar at oras para magalit, pero di niya mapigilan ang sarili niya. Kumukulo ang dugo niya sa mga kasinungaling nito. Ang sabi ko, tumabi ka. Dadalawin kong Kuya Lance ko. Namumula ang matang sabi ni Sarina. Bakas ang sobrang pag-aalala sa mukha nito para sa kapatid pero wala siyang pakialam. Umalis ka na. Mahinahon niyang taboy. Bumagsik ang mukha ni Sarina. Hindi nito magawang ngumiti at makipagplastikan dahil sa pag-aalala sa kapatid. And who are you to tell me what I should do? Ex-wife ka lang naman ng kapatid ko. Naging ex dahil sinungaling ka't pakialamera. Pigil ang bulyaw na sabi ni Jasmine pero naroon ang gigil. If I were you, umalis ka na. Dahil baka hindi ako makapagpigil, basagin ko yung makapal mong mukha. Magpasalamat ka't nasa ospital tayo at ayokong bigyan ng kahiyan si Lance. Kung di, baka kanina ka pa nakatikim ng sampal sa akin. Nilapag ni Sarina ang dalang basket ng prutas. Matapang na hinarap si Jasmine. Galit na galit kumuyom ang kamao nito. Wala kang karapatang paalisin ako. Daliwalay na kayo ng kuya ko. Kung may dapat man umalis, ikaw yon at hindi ako. Lumapit si Sarina kay Jasmine para tabigin to paalis ng pinto. Pero malakas na tumama sa kanyang mukha ang palad ni Jasmine. Napasalampak siya ng upo sa sahig habang hawak ang pisngi. Nalasahan ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Nahilo siya sa lakas ng impact ng sampal nito na puno ng galit. Ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos dahil sa pagmumukmok, kaya naman mas lalo lamang siyang nanghihina. Hayop ka talaga. Nanginginig ang boses na sambit ni Sarina. Puno ng pagkasuklam na tumingin siya kay Jasmine. Ipilit mo pa ang gusto mo at hindi lang yan ang mapapala mo sa akin, Sarina. Kung tutuusin nga, kulang pang sampal na yan sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Kaya umalis ka na bago pa tuloy magdilim ang paningin ko sa'yo. Get out! Habang naglalakad si Sarina pabalik sa kanyang sasakyan, nanginginig siya sa galit niya kay Jasmine. Ang kapal na mukha nitong palayasin siya, pigilan siyang dalawin ng kuya niya. At anong ginagawa nito sa ospital? Diba, hiwalay na to at ang kapatid niya. Bakit ito ang nagbabantay sa kuya niya? Paano niya magagawa ang plano niya kung bantay sarado to ng babaeng yon? This can't be. She needs to think another way to do her plan. Pagpasok niya ng kotse niya, saka siya nagwala. Nagsisigaw siya habang hinahampas ang manabela ng kanyang kotse. Kaharap niya ang babaeng nagpahirap sa kanya, pero wala siya magawa para gantihan to. Sumigaw siya na malakas. Nawala ang lahat sa kanya. Lahat ng pinaghirapan niya, mapa-international o local, nawala ng parang bula. Ilang araw siyang nagmumukmok at di makakain ng ayos dahil sa sinapit ng karir niya. Hindi niya matanggap na nawala sa kanya ng ganon kabilis ang lahat. Ang mga tao, kakilala niya para siyang basahan na binitiwan. Peste kang Jasmine ka. Dinagdagan mo lang dahilan ko para durugin at wasakin ka. Hindi ako papayag na maging masaya ka. Pagbabayaran mong lahat ng ginawa mo sa akin. Araw-araw na siyang nasasaktan at nagmumukmok sa sinapit ng karir niya. Wala pang makuhang simpatya sa ina niya kahit sinabi niya ritong si Jasmine na may gawa nito sa kanya. Di man lang siya nito kinampihan. Hindi ito nagalit kay Jasmine na hindi siya inalo para gumaan man lang ang dibdib niya. Kalamigan lang ang natanggap niya sa mommy niya. Bigla itong nagbago.
Para na siyang hangin kung tratuhin ito. Naging katulad na to ng Kuya Lance niya. Naging malamig at walang pakialam sa kanya. Pinag-aisaan siya ng lahat. Iyon ang pakiramdam niya. Wala na siyang kakampi. Hindi ito maaari. Ang plano niya, yun na lang pag-asang makuha ang Kuya Lance niya. Mawala ng lahat, wag lang si Lance. Makukuha niya to sa kahit anong klase ng paraan. Alam ni Jasmine na hindi maganda ang ginawa niya sa pagharang kay Sarina. Dahil kapatid pa rin to ni Lance, may karapatan tong dalawin at alamin ang kalagayan ng kapatid nito dahil magkapamilya pa rin ang dalawa. Siguradong magsusumbong to sa ninang Marvin niya pero wala siyang pakialam. Kikilos siya ayon sa gusto niya at walang makakapigil sa kanya. Di nagtagal dumating ang kasambahay na tinawagan niya pero hindi to nag-iisang dumating. Kasama nito ang mommy niya. Jasmine, mag-usap tayong dalawa. Seryosong mukhang sabi ni Ferlita sa kanyang anak. Napanunok naman si Jasmine. Mukhang alam niya ang pag-uusapan nilang dalawa ng mommy niya. Pagkatapos maligot magbihis, nagbilin siya sa kasambahay, wag hahayaan na makapasok si Sarina sa loob. Kapag nagpumilit siyang pumasok, balian mo ng buto. Akong bahala sa'yo. Ma'am, namutlang isang kasambahay pero ang kasama nito na nooy inis kay Sarina na matagal, agad nang sumagot. Ako na hong babali, ma'am. Siniko lang to ng kasama kaya napakamot to sa ulo. She nervously followed her mother. Sa pinakamalapit na coffee shop sila ng mommy niya tumuloy. Mukha tong galit at alam ni Jasmine ang dahilan ng galit nito. Nalaman siguro mula kay Jet na hindi siya magpapakasal dito. Jasmine, napag-usapan na natin to, di ba? Ang pakasalan sa Jet ang kahilingan namin ng daddy mo. Hindi namin to ginagawa para sa sarili namin. Muntik kang mawala sa amin noon at bilang magulang, natatakot kaming baka maulit yon. Kaya ito lang naisip namin paraan ng daddy mo para di ka masaktan tulad ng nangyari sa'yo noon. Yumoko sa Jasmine. She understands her mother's point. Naiintindihan niya. Alam niya inaalala lang siya nito pero hindi niya kaya na mawala si Lance sa kanya. I'm sorry, mommy, pero hindi ko kayang mawala sa akin si Lance. Akala ko kaya ko pero hindi pala. Nagulat siya nang abutin ng mommy niya ang kamay niya. Ipangako mo magiging masaya ka na this time, princess. Mommy, naiiyak siya. Akala niya magagalit ito pero suporta nitong nakuha niya ngayon. Pinuntahan kami ni Jet kahapon, anak. Sinabi niya sa amin umatras ka sa kasal. Akala nga namin na daddy mo ipipilit niya sa amin na pilitin kang makasal sa kanya pero hindi niya ginawa. Mahal ka niya at gusto niyang sumaya ka sa piling ng taong tunay mong mahal. Mabuting tao talaga si Jet, anak. Hindi kami nagkamali ng daddy mo sa pagpili sa kanya. Ito ang sinabi ng mommy niya bago sila maghiwalay kanina. Nabigla siya sa sinabi nito. Knowing Jet, walang ibang mahalaga dito kundi ang kanilang kasal. Kaya nakakagulat na pumayag to ng ganun lang sa gusto niya. Mabutit na tauhan to sa sinabi niya. Hindi kasi sila magiging masaya kahit makasal sila dahil one-sided love ang relasyon. Magiging tulad lang sila ng pagkasama nila noon ni Lance. At alam niya na kahit kailan hindi siya mahuhulog sa iba dahil para kay Lance lang talaga ang puso niya. Kapag nakita sila ni Jet, magpapasalamat siya dito. Hihingi ng tawad sa pag-atras niya sa engagement nilang dalawa. Pagbalik niya sa ospital, naabutan niyang dalawang kasambahay na inutusan niyang bantayan si Lance. Nagpasalamat siya sa dalawa at inutusan na tong umuwi. Pagpasok niya sa loob, natutulog pa rin si Lance at nagpapahinga. Kailangan itong magpahinga para makabawi ng lakas. Bumukas ng bigla ang pinto. Napatayo siya at agad nakadama ng galit dahil akala niya si Sarina ang dumating. Si Fernan pala. Lumapit to sa kanya at hinalikan siya sa noo. Ganito to minsan bumati at maglambing. Pero minsan lang, mas madalas kasing parang wala tong pakialam. Sumandal to sa pader katabi ng pinto habang nakapumulsa ang dalawang kamay at nakatingin kay Lance. How is his condition? Tanong niya. Kailangan niya magpahinga para mabilis maghilom ang sugat niya. Di niya mapigil umiyak habang nakatingin kay Fernan. Humingi na ako ng tulong kay Daddy Fernan. Gusto kong managot ang may gawa nito kay Lance. Please, hanapin niyo siya at pagbayarin sa ginawa kay Lance. Dumilema ang ekspresyon ni Fernan na makitang umiiyak ang kapatid. Sinaksak siya, Fernan. Bakit yung ginawa kay Lance? Hindi ko mapapatawad ang may gawa nito sa kanya. Pagbabayarin ko siya? Don't worry, Jasmine. Nakakulong na siya. Pagsasinungaling ni Fernan. Nahuli na siya kahapon at tagpo ang patay, kaya wala kang dapat ipag-alala dahil hindi na siya muling makakalapit kay Lance, especially sa'yo. Naguluhang tumingin si Jasmine sa kanyang kapatid. Hindi niya maintindihan.
Gusto niyang magtanong dito pero narinig niya ang pag-ungot ni Lance. Sabi na nga ba talagang masakit ang sugat nito? Napansin niya kanina habang nilalagyan ng bandage ang katawan nito. Halatang tinitiis ng sakit para hindi siya mag-alala. Tinurukan na to ng anesthesia pero nasasaktan pa rin to. Magpahinga ka muna, Jasmine. You look tired. Puna ni Fernan sa kanyang kapatid. Umiling si Jasmine kaya napailing ang binata. Minsan talaga matigas ang ulo ni Jasmine lalo na pagdating kay Lance. It looks like you and Lance are okay now. Alam na ba ni Mommy? Tumango si Jasmine. Oo, nag-usap na kami ni Mommy kanina lang. Pumayag na rin si Jet na hindi na ituloy ang kasal namin, kaya mas gumaan ang sitwasyon namin ni Lance. Akala ko ba wala kang balak-balikan ng gagong yan? Namula ang pisngi ni Jasmine sa hiya. Tandang-tanda niya ang pinagsasabi niya nung galit na galit pa siya. Hinding-hindi ko siya mapapatawad kahit mamatay pa siya. Bitaw pa niya ng salita noon, pero kinain niya lahat ng sinabi niya ngayon. Pinahid ni Jasmine ng luha bago ito sinagot. Mahal ko siya talaga eh. Saka ayoko magsisi kung kailan huli na ang lahat. Alam ko na hindi lang ako nagdusa nitong nakaraang taon. Alam ko pareho kaming nagdusa. Pinisil niya ang kamay ni Lance. Pinagsisisihan na niya ang lahat ng ginawa niya, Fernan. Yun naman ang mahalaga, diba? Ang magsisisi ka sa lahat ng ginawa mong kasalanan. Ayokong matabunan ng galit ang puso ko kasi sa bandang huli alam ko magsisisi din ako eh. Kaya ikaw pag nagmahal ka, piliin mo lagi kung anong tama. Huwag mong hintayong magsisi ka sa huli at hindi maitamang mali mong nagawa. Kanina pag-aalala at takot ang nakikita ni Fernan sa mata ng kapatid niya. Subalit ngayon kumikinang to talata na masaya and he is glad to see this now. Ito lang ang mahalaga sa pamilya niya, ang maging masaya si Jasmine at di na masaktan. Aalis ka na? Tanong ni Jasmine nang buksan ni Fernan ang pinto. Hindi mo hihintay na magising si Lance. I just want to know if you're safe and Lance, I'll go ahead. Marami pa akong trabahong tatapusin. Nang makalabas si Fernan ng pintuan, naalala niya ang sinabi ni Jasmine. Kaya ikaw kapag nagmahal ka, piliin mo lagi kung anong tama. Huwag mong hihintaying magsisi ka sa huli at hindi maitama ang mali mong nagawa. He frowned while thinking those words. Mukhang di alam ng kapatid niya na hindi applicable sa lahat ng taong pagmamahal. Ang mahalaga ay nakukuha mong lahat ng gusto mo sa kahit anong paraan. Isip-isip ng binata bago tuluyang nilisan ng ospital. Anong ibig niyong sabihin na hindi pa bumabalik si Ninang? Yun ang totoo, Ma'am Jasmine. Akala nga ho namin nasa ospital si Ma'am Marvin. Tugon sa kanya ng kasambahay ni na Lance. 6 na araw na nasa ospital si Lance at bukas nga iuuwi na ito. Pero hanggang ngayon, di pa rin dumadalaw si Ninang Marvin sa ospital. Di niya na alam ang idadahilan kay Lance kaya't pumunta na siya dito sa bahay ng ninang niya. Pero ayon sa kasambahay, hindi pa rin to bumabalik mula nang puntahan si Lance sa ospital. Nasaan na si Ninang Marvin? Ito ang katalungan sa isip niya habang pabalik siya ng ospital. Nag-aalala na tuloy siya. Imposible kasing umalis to nang hindi nagsasabi kay Lance, lalo na nasa ospital ang anak nito. Kung tanungin kaya niya si Sarina. Nang makapasok siya sa silid ni Lance, naabutan niya tong di maipintang mukha. Kaya naman nag-aalalang lumapit siya dito. Masakit bang sugat mo? Sandali, tatawag ako ng doktor. Nabigla siya nung hatakin siya nito at yakapin. Ba't ba palagi mo lang nakakalimutan? Doktor ang boyfriend mo / ex-husband na magiging asawa mo ulit. Nang bumitaw to sa kanya, napansin niya na kasimangot pa rin ito. Nagising akong wala ka. Ang akala ko hindi ka na babalik. Iwas ang tinging sabi nito at parang nahihiya. Di niya napigilang umiti. Loko ka, bakit mo naman naisip yan? Saan naman ako pupunta? Bigla niyang naalala ang mommy nito. Lance, si Ninang Marvin nga pala hindi pa rin umuwi sa inyo pagkagaling niya dito. Nakapagtataka naman. Ang sabi niya sa akin ako munang bahala sa'yo pero di naman niya sinabing may iba pa siyang pupuntahan. Sa tingin mo, nasaan ang mommy mo? Di naman to matawagan ni Lance dahil basag ang cellphone nito. Di pa nakapagpalit ng bago. Maging si Lance natigilan. Kilala nito ang ina. Kung di nito makontak ang anak, dapat saka ito magbibilin dahil siya ang nasa ospital at nagbabantay kay Lance. Pero nakapagtataka dahil kahit isang message, hindi ito nagpadala. Kinabukasan, na-discharge na si Lance. Kumpara ng naunang mga araw simula ng operahan to, maayos na ang lagay nito kahapon. Kaya kataka-taka, kailangan pa niya tong alalayan? Habang naglalakad sila, nakayaka pa siya sa bewang nito para hindi ito matumba. Kada lakad ngumingiwi pa na parang nasasaktan talaga.
Nang makarating sa kwarto, inalalayan pa niyang maupo to nang dahan-dahan sa kama. Tumikwas ang kilay niya na bigla itong umuwi na makitang nakatingin siya dito. Ang sakit ng sugat ko! At mukhang kanina pa siya inaartehan nito. Loko to ah. Akala yata hindi niya mahahalatang umaarte lang to. Mukhang kailangan ko na mag-aalaga sa akin habang di pa tuloy gumagaling ang sugat ko. Tumikhim si Lance na animoy nahihiya kunwari. Nakakaya naman sa'yo, Jasmine, pero pwede bang alagaan mo muna ako? Malaki naman ang kwarto natin. I mean, marami namang bakanting kwarto dito eh. You can stay here with me while taking care of me. Iningusan niya ito. Kung makapagsalita naman to, parang di siya tumira dito. Eh syempre, alam niya maraming kwarto dito, no? Che, ang sabihin mo, gusto mo lang ako makasama. Dami pang paligoy-ligoy, halata namang umaarte ka lang. Hindi ka bagay maging artista. Ang pangit mo kasing umarte. Napatili siya nang hatakin siya nito sa kamay. Kaya naman napahiga siya sa kama habang nasa ibabaw ito. Oh, kita mo na. Gusto mo lang ko ikulong sa kwarto natin eh. Oo, kwarto nila. Naalala niyang ito ang kwarto nila noon ni Lance. Napasimangot siyang bigla. So, natulog ka na pala ngayon dito. Samantalang noon, ayaw na ayaw mong dito kasi dito ako natutulog. Natahimik siya nang sakupin ng labi nito ang mga labi niya. Thank you for taking care of me, Jasmine. Muli, dumampi ang labi nito sa mga labi niya. Ngunit sa pagkakataong to, mas matagal ang halik nito. I'm sorry for letting you sleep alone in this bed. From now on, hindi ka na matutulog mag-isa dahil hindi na ako aalis pa sa tabi mo. We will sleep here together. We will cuddle. We will be making love and make lot of children. Pumikit siya nang muli dumampi ang labi nito sa kanya. Napakagaan ang halik ni Lance. Ilang beses nang may nangyari sa kanila pero hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang epekto nito sa kanya. Kaya pa rin pabilisin ang tibok ng puso niya. Gantong-gantong pakiramdam niya kahit noon. Nang mapahawak siya sa dibdib ni Lance, napabungis-ngis siya. Akala niya dibdib lang niyang malakas ang kabog, pero pati pala puso ni Lance nag-uunahan sa pagkabog. Na magkatinginan sila, pareho pa silang napangiti. Habang nakangiti, hindi niya maiwasan na pagsawain ng mata niya sa mukha nito. Napakagwapo talaga nito. Mukha na hindi niya kailanman pagsasawa ang titigan. You're beautiful. Mahina pang usal nito habang nakatingin, diretso sa mga mata niya. Alam ko. Mayabang na tugon niya na kinatawa nito ng mahina. Ang tagal mong di na-realize yun. Gandang-ganda sa akin ang lahat noon pero ikaw, ang sungit mo. Wala kang ginawa kundi paasahin palagi ako. Nakasimangot niyang sabi. Lalo tong natawa sa sinabi niya. Muli siya nitong hinalikan sa labi na tinugon naman niya kaagad. Kaya nga babawi, mahal kong Jasmine. If you want, I can start it now. Napatili siya nang halikan siya nito sa leeg. Nagising ang buong diwa sa ginawa nito. Hinampas nito sa dibdib ng matauhan. No bed contact for a month, Lance. I'm a doctor. We can have now. Ouch! Daing nito nang pino niyang kurutin sa dibdib. Si Ninang Marvin, hanapin natin. Kilala natin siya, Lance. Hindi siya aalis ng bansa o mawawala na matagal na hindi nagsasabi sa'yo o kaya sa akin. Sa tingin mo, alam ni Serena kung nasan si Ninang? Umalis sa ibabaw niya si Lance. Umupo sa tabi nito. Hinawakan ng kamay niya bago tumayo, kaya tumayo rin siya para sumama dito. Tatawagan ko si Serena. Siguradong alam niya kung nasan si Mommy? Tumango siya. Tama. Malakas din ang kutob niyang alam ni Serena kung saan nagpunta si Ninang Marvin. Magkahawak kamay silang lumabas ng kwarto ni Lance. Nasa kalagitnaan sila ng hagdan na magsalubong nila si Manang. Sir Lance, ang mommy niyo ho nawawala. Ano? Bulalas niya na marinig ang sinabi nito. Nanatiling kalmado si Lance sa tabi niya pero nasa mukha na nito ang pag-aalala. Agad silang pumunta ni Lance sa police station. Naabutan nila dito si Serena na umiiyak. Na makita si Lance agad nang yumakap to. Gusto man niya tong itulak palayo kay Lance, sinayaan na lang muna niya. Hindi tong panahon para pairalin ang galit niya dito. Ang mahalaga sa ngayon malaman nila kung nasan si Ninang Marvin. Alam niya ito rin ang iniisip ni Lance ngayon. Kuya Lance, hindi ako naniniwala. Naaalis si Mommy nang di nagpapaalam sa atin. Kuya, please, hanapin mo si Mommy. Iyak nang iyak si Serena. Halos maglumpasa ito at mawalan ng malay. Inalalayan nila to ni Lance na umupo. Kahit galit siya dito, hindi niya mapigilan na maawa dito.
Alam niyang sobra nag-aalala to sa mommy ngayon at natatakot na baka may mangyaring masama dito. Ibig sabihin hindi niyo na nakita Ma'am Marvin simula nang umalis siya ng ospital? Opo, Chief. Then after that, wala na ako matanggap na tawag or message mula sa kanya. Kaya pumunta ako kahapon sa kanila dahil nag-aalala na din ako. Hindi gawain ng ninang ko yon, kilala ko siya. Hindi niya matitiis, hindi dalawin si Lance, lalo na't nasa critical situation si Lance bago umalis. My fiancé was right. Even after we got married and moved to a different place, my mother never stopped sending me updates about her whereabouts. I knew her well. She would never leave without texting or calling me. Binalingan ng tingin ng pulis si Sarina. Kalmado nakaupo ngayon subalit umiiyak ng mahina. Kung ganun ba't ngayon mo lang nireport na missing ang mommy mo, Miss Sarina? Sa loob ng 2 o 3 araw dapat naisip mo may mali kung kilala niyo nga ang ugali niya. Nagsimulang lumakas ang iyak nito. I don't know, she's missing until I came back home. 1 week na akong di umuwi at nasa pad ako ng kaibigan ko. Then pag uwi ko, nalaman ko kay Lamanang na di pa rin umuwi si Mom. Sinabi rin nila sa akin na hinanap ni Jasmine kahapon si Mommy sa bahay, kaya nalaman kong di nagpupunta ang mommy ko sa ospital. Umiiyak na bumaling to kay Lance. Kuya Lance, hanapin niyo si Mommy, please. Nagsimula na naman tong humagulgol ng iyak. Habang pauwi siya, tulala si Sarina. Wala sa sarili hanggang sa maihatid nila to ni Lance. Ngayong araw din mismo kumilos sa mga pulis para hanapin si Ninang, kaya nakahinga sila ng maluwag. Kung nasa naman si Ninang, sana makauwi to ng ligtas. Inawakan niya ang kamay ni Lance para iparamdam dito na nasa tabi lamang siya nito. Kalalabas lang nito ng ospital at panibagong problema na naman. Bago umuwi, dumaan sila ni Lance sa store para bumili ng bagong cellphone. Pagka-uwi nila, dumiretso sila sa sala. Wait here, Jasmine. May tatawagan lang ako. Paalam nito sa kanya habang naghihintay kay Lance. Nanood muna siya ng TV para aliwin ang sarili niya. Pero hindi siya mapakali. Siguro dahil kanina pa niya kinokontrol ang sariling wag umiyak sa harapan ni Lance. Tumayo siya, tumakit sa kwarto. Dito niya pinakawalan ang luha niyang kanina pang pinipigilan. Ayaw niya na kasing dumagdag sa alalahanin ni Lance, kaya naman nagpanggap siyang matapang kahit ang totoo, sobrang natatakot siya. Tumunog ang cellphone niya, tumatawag ang mommy niya. Nag-message kasi siya dito kanina bago sila magpunta ni Lance sa presinto. Jasmine, nakita na bang ninang mo? Nag-aalalang bungad ng mommy niyang tanong. Sumisinghot na umiling siya na para bang kaharap lamang niya ito. Hindi pa rin, mommy. Kahit si Sarina hindi alam kung nasan si Ninang, kaya nag-aalala na kami ni Lance. Don't worry, princess. Sigurado ko ayos lang siya. Kilala ko ang ninang mo. Sigurado kong di niya hahayaan ang sariling mapahamak. Hayaan mo't sasabihin ko sa daddy mong tumulong sa paghahanap para mapadali ang paghahanap sa ninang mo. Thank you po, mommy. I love you po. Bye! We love you more, princess. Naramdaman niyang may brasong yumakap sa bewang niya. Di niya nagawang itago ang luha nang bigla na siya nitong harap. Lumamlam ang mata nito na makita ang luhaan niyang mukha. Nang yakapin siya nito, tuluyan na siyang naiyak. Lance, nag-aalala ako kay Ninang eh. Hindi siya alis ng ganun lang eh. Kilala natin siya. Dinig niya ang pagbuntong hininga nito. I know, Jasmine, I know. Bumitaw to ng yakap sa kanya. Sinapo na malaki nitong kamay ang pisngi niya. Ligtas si mommy, okay? Sigurado ko babalik siyang ligtas. Sana nga, Lance. Sana nga. After 5 days, 5 araw na pero wala pa ring balita ang mga polis kay Ninang Marvin. Laglag ang balikat umuwi sila ni Lance. Pero hindi pa man sila nakakasakay ay narinig na nila ang pagbagsak ni Sarina. Nawalan ito ng malay. Hinatid nila to ni Lance. Inalalayan pa to ni Lance bakit sa kwarto nito. Napansin niya na hindi nito kinakausap ni Lance kaya't medyo nakadama siya ng awa kay Sarina. Halata kasi na sobra na tong nasasaktan. Tanging si Lance na lang makakapitan nito pero hangin naman ito kung ituring ni Lance. Paalis na sana sila nang humawak na si Sarina sa laylay ng t-shirt ni Lance. Kuya Lance, please, wag mo na akong iiwan. Natatakot ako na baka katulad ni mommy mawala ka rin. Nagsimula na naman to na umiyak. Alam ko, galit ka sa akin hanggang ngayon pero pwede ba kahit ngayon lang pagbigyan mo ako, kuya? Huwag mo kong hahayaan na mag-isa. Kailangan kita ngayon. Nakita niya ang pagtutol sa mukha ni Lance kaya naman inunahan niya to sa pagsasalita. Lance, sige na.
Kailangan ka ng kapatid mo ngayon. But, sige na, please, pakiusap niya. Stay here with your sister. Kailangan ka niya ngayon. Aniya. Di man siya ganun kasama para ipagdamot sila sa kapatid nito, lalo na sa sitwasyon ngayon. Kahit masama ugali ni Serena, alam niya mahal na mahal itong ninang niya, kaya imposible na umaarte lamang ito ngayon. Muli na naman siyang nakadama ng lungkot nang maalala ang ninang niya. Nasa na nga kaya ito? Sana mahanap na to para matapos ng pag-aalala nilang lahat. Nasa na nga kaya ang ninang Marvin ni Jasmine? Totoong nawawala kaya ito? O may kinalaman dito si Serena bilang plano niya para sa pagbawi kay Lance? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.